sa harap. Okay, pagtatawag na lang ako. Sige, tinatawagan ko po sino ba yung pwede dyan? Si Brother Baste para magbasa. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo. Habang pinapauwi niya ang maraming tao, pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya ay naroong nag-iisa. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayo-malayo sa mga nasa dalampasigan na hinahampas ng mga alon, sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo." Nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. At nang siya'y papalubog na ay sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Inapot kaagad Jesus ang kamay niya at hinawakan siya, na sinabi niya sa kanya, "O ikaw na, maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, ay huminto na ang hangin. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Amen. Amen. Yun po yun sa Matthew chapter 14, 22 to 33. So, ano nyo na po, ano yung ayun. Tatlo na pala yung mic ko, sorry. Diba? So, yun po, tayo po muna tayong lahat at manalangin tayo. Yes, Lord, we praise you and we honor you, O God. Maraming salamat, O God, sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin, O God, para makarinig, makapagpuri sa iyong salita, Panginoon. And Lord, ikaw po ang manguna sa ibabahagi ko, Panginoon. And Lord, speak to our hearts, Panginoon. Mangusap ka sa aming mga puso at ikaw ang umupo, Panginoon. At Lord, I declare wisdom sa bawat isa, Panginoon, na mas lalong maunawaan, maintindihan po namin ang iyong mga salita, O God. And Lord, ikaw nga po ang manguna sa akin, Panginoon. Maging sa pagsasalita ko, Panginoon, ikaw lang po yung mapapurihan, O God. Maraming salamat, O God. Ikaw po ang manguna, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, ayun. Tapos, upo na po tayong lahat. Yan. So, yung binasa po kanina ni Brother Baste, ito po yung yung naglakad si Peter dun sa tubig. Hindi po ba? Kasi, yung time po na yan, ay yung kumbaga katatapos lang po ni Jesus na pinakain yung 5,000 na katao. And nakita po nila doon yung kapangyarihan ng ating Panginoon. And now, mayroon ulit ipinakita si Lord na kapangyarihan sa kanila. At yun pa rin ang sabi ng Panginoon, "You of little faith." Sabi pa rin, bakit napakaliit ng pananampalataya niyo? Yun pa rin yung sinasabi ng ating Panginoon. Diba? So, dito mapag-aaralan po natin kung bakit talaga dapat tayo magtiwala at manahan sa presensya ng ating Panginoon. So bago po ang lahat, declare po natin yan. God will never leave me, nor forsake me. Do you believe that? Amen. Na hindi kayo iiwanan ng Panginoon, hindi niya kayo
tayo i-forsake. Hindi, God will never leave me nor forsake me. Hindi niya po tayo iiwanan, hindi rin po niya tayo pababayaan. Amen po ba yun? Si Lord lagi po siyang nandyan para sa atin. At tignan po natin kung hindi nga po ba pinabayaan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Amen? So ang title po natin, Keep Your Eyes on Jesus. Amen po ba yun? Matthew 14:22 to 33. Yun nga po, di ba, binasa po kanina ni Brother Brian, yung text po natin. And nakita po natin yung kapangyarihan doon ng ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Kuya, Jesus. keep your eyes on Jesus. Mas lalo ngayon, mas malinaw yung paningin mo. Kaya keep your eyes on Jesus. Di ba ba? Yan. So, yan. Storms will come in our health. Di ba? Pag mayroon po tayong pinoproblema sa health natin, storm po yan. Pag may problema po tayo sa ating kaperahan, sa ating mga milyones, di po ba? Ano din po yan? Storm din po yan. Sino po ang may milyones dito? Amen. Di ba? Every sahod milyones tayo. Amen. Isinasahod natin. Amen. Amen. Di ba? Our emotions, yung mga emotion po natin, mas lalo na kapag tayo hurting, kapag lalo na kapag sobrang parang may pinagdadaanan po tayo, storm din po yan. Sa church, meron din po tayong pinagdadaanan sa church, di po ba? Wala pong perfect na church kasi once na nandyan ka, imperfect na po yung church, di po ba tayo? Kaya naman po, kailangan po talaga natin ng church. Amen po ba yan? Diba? But, ang pinakamaganda, but Jesus is not absent in the storm. Amen po ba yun? Laging nandyan ang ating Panginoong Jesus. He comes to you right in the middle of it. And the key to rising above your situation is this. Basahin nga po natin ulit. The storm will Your come. eyes on Jesus, not the storm. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo na kapag si Jesus ang tinitignan ninyo, mapagtatanggumpayan ninyo lahat ng problema? Amen. Yan. When Peter walked on the water, he did the impossible. Kasi kahit sino, hindi po makakalakad sa tubig. Di po ba? Kahit ngayon, hindi po natin kayang lumakad sa tubig. Pero alam niyo po, may nakikita ko doon sa reels na yung may nilalagay sila doon sa sapatos na nakakalakad na sila. Pero dahil may equipment, may ginagamit, di po ba? Hindi mo sariling kakayahan talaga. Kagaya ni Peter. He did the impossible as long as his eyes were on Jesus. As long as si Jesus ang tinitignan niya, talagang andun yung ng Panginoon sa kanya. Diba? Nakalakad siya sa tubig eh. Kasi po dito, ipinakita ulit ni Lord yung isa niyang miracle pa. Diba? Doon po sa mga previous verses, dito po nakasulat din yung yung pagkakabihed ni John the Baptist nung tinanggal yung kanyang ulo at inialay doon sa nagpatanggal ng kanyang ulo nung nabihed siya. And then next po is yung pagpapakain niya ng 5,000 na katao. Di po ba, gamit lang po yung 2 fish at 5 bread. Di po ba? So ngayon naman, pinakita niya ulit yung kanyang kapangyarihan. Ngayon, sabi niya, pumunta kayo dun sa bangka. Sumakay na kayo. Nung natapos na siyang magpakain, sumakay na kayo at ako, pupunta muna ako sa bundok. Sabi niya, para manalangin. So si Lord lang, pumunta sa bundok. At yung mga tao, yung kanyang mga alagad, nandun sa bangka. Dun sa dagat. Dagat kasi yung nakalagay dito, di ba? So, ibig sabihin, pag nasa dagat sila, si Lord nasa bundok, ibig sabihin, nasa taas siya. Malayo, di ba? At sabi dito, madilim. Yun po yung pinakamadilim na part ng gabi. Yun yung pinaka, yung fourth quarter. Yun po yung pinakamadilim na gabi. So, ibig sabihin, di ba, kung nandyan ang mga alagad, nandun ang ating Panginoon. Nakikita kaya niya sa dilim? Makikita niya kaya na mayroon palang pagdadaanan yung kanyang mga alagad na storm? Amen. Amen, di ba? Amen, di ba? Kasi kahit gaano pa kadilim yan, alam ni Lord, alam ni Jesus kung ano ang mangyayari sa kanila. Kaya nga nung nagpapanik na sila, bigla siyang dumaan.
naglalakad siya sa tubig. And sabi nila, anong sabi? May multo. Di ba? There's a ghost, sabi nila, may multo. So natakot sila. Yun pala, sabi ko nga, Lord, natatakot din pala mga tao din sa multo noong panahon pa ng noon. Di ba? Kasi sabi na, there's a ghost, may multo. Sabi ganun sa kanila. Sabi nila sa isa't isa. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, huwag kayong matakot, ako ito. It is I, sabi niya. Alam niyo yung I, yan pa rin po ay pangalan ng ating Panginoon. Di ba yung ni-reveal niya doon sa Mount Sinai. I am, di ba? I, sabi niya gano'n. It is I. Take courage, sabi niya gano'n, di ba? So ngayon, nung nakita ni Peter, si Jesus, na siya yung nandun, sabi niya, kung talagang ikaw yan, Panginoong Jesus, sabi niya, bid me come. Palakarin mo ako dyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo. Ngayon, isa lang word ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, come. Sabi niya, nakalakad ba si Peter? Amen. Amen. Di po ba? Nakalakad si Peter, naging, kumbaga yung imposible, nagawa niyang posible. Bakit niya nagawa yon? Dahil nakatingin siya sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, nung naglalakad na siya, nakita niya ngayon yung storm, yung hangin, yung lakas ng hangin. Ngayon, lumubog siya. Bigla siyang lumubog. Bakit? Nakatingin na siya sa storm. Hindi na siya nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo po, sa science, wala po talagang makakapagpatunay na kaya nating maglakad sa tubig. Only Jesus can give us the power to walk sa tubig. Amen po ba yun? Amen. Kaya po nakalakad si Peter ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil nakatingin po siya sa Kanya. Kaya nga po, kayang-kaya rin po natin gawin yung mga imposible as long as nakatingin tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? As long as yung presence niya ay nasa atin. Di ba? Yun nga, last time, sinabi ko nga po sa inyo na dapat nangangamoy Jesus po tayo lagi. Ang nakikita sa atin ay yung presensya ng ating Panginoon kahit na ano pa ang pinagdadaanan mo. Amen po ba? Amen. So sabi dyan, his eyes were on Jesus, but when he looked at the waves, he began to sink. The same happens to us. Sabi po dyan, when our focus shifts from Jesus to ourselves or our problems, we see. Alam niyo po yun, lumulubog po tayo kapag nakatingin tayo sa sarili nating kakayahan. Kapag nakatingin tayo sa sarili natin, kapag nakatingin tayo sa mga problema natin, kapag nakatingin tayo sa mga pinagdadaanan natin, lumulubog po tayo. Kasi hindi natin isinasama ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman po, keep your eyes on Jesus. Amen po? Amen. Yan. So, number 1 point po natin, look to Jesus. Your source of faith, not yourself. Amen po ba yun? Ang source po natin ng pananampalataya ay ang tanging, ang ating tanging, ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen po ba yun? Kaya nga po, dapat nananampalataya tayo sa Kanya. Kasi yung pananampalataya na nasa Kanya, yun din po yung pananampalataya dapat natin. Amen po ba yun? Kasi we are in Christ. Nasa Kanya na tayo eh. Di po ba? Ang Panginoong Jesus na po yung nananahan sa atin yung banal na spirito. Kaya naman po, as He is, so are we in this world. Kung ano ang ating Panginoong Jesus, ganun din po tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. Di ba? Kaya nga po, pag sinabing, may sakit ako, sabihin mo sa sarili mo, wala akong sakit, kasi walang sakit ang Panginoong Jesus na nananahan sa akin. Amen po ba yun? Ang problema ito, mapagtatagumpayan ko. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus kasama ko at siya ang bahala sa problema ito. Amen po ba yun? Dapat ganun po yung mga declaration natin. Hindi yung, Lord, ano nang gagawin ko dito? Bakit ganito yung nangyari sa akin? Ang ibig kong sabihin nun, nakatingin ka sa sarili mo. Lord, dapat ito, Lord, anong gagawin mo sa problemang ito? Lord, manguna ka, Panginoon, sa problemang ito. Dapat ganun po yung makita natin. Amen? Yan. Sa Matthew 14:29, basahin lang po natin sa English. Come, sabi ng ating Panginoon, He said,
Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me. So, ibig sabihin, di ba, kapag po tayo nakatingin sa mga problema po natin, kapag nakatingin po tayo sa mga circumstances ng ating buhay, alam niyo po, doon po talaga tayo lumulubog. Kagaya po ni Peter. Nung nakita niya na yung malakas na hangin, alam niyo po, nag-sink na po siya, lumubog po siya, kasi nga, hindi na nakafocus ang kanyang mata sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, di ba, sabi, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of your faith. Di po ba? Kailangan nakatingin po tayo lagi. Kahit na minsan may mga pagkakataon na nagsishift yung ano natin, di ba? Mas lalo na kapag sobrang pinagdadaanan natin. But then, remind yourself na mahal tayo ng Panginoon, mahal kayo ni Lord, at hindi niya kayo pababayaan. Anuman ang problema ninyong malaki. May posible ba kay Lord? Wala, di ba? Walang imposible sa Panginoon. Nothing is impossible to Him. Kaya naman po, sabi nga dyan, nung wala na yung mata niya sa Panginoong Jesus, anong nangyari? Natakot na po siya. Ganun din po mangyayari sa atin kapag hindi tayo nakafocus sa ating Panginoong Jesus. Amen ba yun? Mag-focus na po ba kayo kay Lord? Amen. Amen. Di ba? He was afraid. And sabi niya, Lord, save me. Anong ginawa ng ating Panginoon? Tingnan po natin. Peter didn't walk on water because he was strong. Di ba? Hindi dahil malakas siya. Hindi sa sarili niyang kakayahan. He walked because he was looking at Jesus. Amen po ba yun? Dapat po nakatingin tayo lagi kay Jesus. Yan. The power to overcome doesn't come from you trying harder. It comes from seeing more of Jesus. Amen ba? Di ba? Amen po ba yun? Dapat nakikita mo lagi ang kakayahan ng Panginoon sa sirkumstansya mo. Dapat nakikita mo lagi kung gaano kanya kamahal. Dapat nakikita mo lagi kung paano siya nagsakripisyo sa cross na yan. Diba? The greatest demonstration of His love for us. Dapat po yun yung makita natin. Kasi si Lord, sobra po yung pagmamahal niya sa atin. Binigay nga po niya kanyang bugtong na anak. Hindi kaya niya kayang ibigay yung mga kasagutan sa ating mga problema. In our darkest moment, nandyan pa rin ang ating Panginoon. Kahit na nagka-cry-cry ka na dyan sa gilid, kahit na nagsiself-pity ka na, ang Panginoon nandyan pa rin siya sa'yo. Once na tumawag ka sa Kanya, always po, ready ang Panginoon para i-comfort ka, para yakapin ka. Amen po ba yun? Sino na po yung nakaranas dito na yung sobrang pag-iyak mo, pero nung na-realize mo na kasama mo si Lord, bigla kang kumalma. Amen. Diba? Amen. Nakakalma tayo kapag si Lord po yung kinakausap natin. Kasi minsan po sa mga kaibigan, hindi ko naman po nilalahat, minsan mas lalo po tayong nadadown. Kasi iba-iba po yung yung opinion, di ba? Kaya nga po, unang-una sa lahat, kapag may pinagdadaanan po tayo, una sa lahat, tumawag po tayo sa ating Panginoon. Kasi nung sinabi na ni Peter na, Lord, save me. Diba? Hindi mo sinabi ng Panginoon na, bakit ka nag-ano sa akin? Sabi niya, bakit ka nagduda? Bakit hindi ka tumingin sa akin na diretso? Hindi na ganun si Lord eh. Alam niyo kung ginawa niya, hinawakan niya po kaagad si Peter. Ganun po tayo kamahal ni Lord, na kapag may mga pinagdadaanan tayo, sabi nga na lagi, diba, na hawak tayo ng kamay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga, so do not fear, for I am with you. Pag sinabi niyang, I am with you, ibig sabihin po, nasa atin po siya talaga. Kasama natin talaga siya, di ba? I am with you. I am. Sabi na naman, I am your God. Di ba? Kaya naman po, yung presence dapat ni Lord, yung lagi nating tatandaan na kasama natin siya. Amen po? Amen. Amen. Yan. So, when your eyes are on Him, His power works in you effortlessly. Kumikilos ang Panginoon sa atin kapag ang mata natin ay laging nakatuon sa Kanya. Kapag laging siya yung inaasahan natin. Kapag laging, Lord, Ikaw po manguna dito, Panginoon. Lord, ano po ang gagawin mo dito? Lord,
Di ba? Ikaw ang strength ko, ikaw ang kalakasan ko, Panginoon, ikaw ang wisdom ko. Dapat yun po yung lagi natin sasabihin. Hindi yung kapag may problema ka na, para ka ng end of the world. Kapag wala kang pera, parang pulubi ka na sa tingin mo. Alam niyo po, tumingin po tayo sa paligid natin. Tumingin po tayo sa ibang bansa. Mas lalo na po, kapag may mga complaining, murmuring po tayong nararanasan. Alam niyo po, sabi ko nga nung may napanood kami ni Brother Alfred na so, sa isang bansa, na sobra yung hirap po nila. Sabi ko nga sa kanya, wala talaga tayong karapatang mag-complain. Bakit? Kasi mayroon pang mas naghihirap sa atin. Tayo, alam niyo po, napaka-blessed po natin na nandito tayo sa bansang Korea at maayos po tayo. Amen po ba yun? Kung titignan po natin yung mga kababayan natin sa Cebu, di ba maiiyak ka po eh sa pinagdaanan nila, di ba? And ang nagagawa po talaga natin is to pray for them. Amen po ba yun? Sino pong nag-pray para sa mga kababayan po natin sa Cebu? Amen. Amen. Di ba? So, dahil po sa prayer, alam niyo pagsama-sama po yung prayer natin, malakas po yan. Di ba? At si Lord, pinapakinggan po niya tayo. Amen? At dapat po talaga bukal sa ating puso yung pananalangin po natin. Amen po ba yun? Amen. Yan. But when you look at your performance, fear begins to rise. Kapag po nakikita natin yung sarili nating kakayahan, kapag nakikita natin yung natin, yung bang kahinaan po natin, yun na, nagiging makatakotin na po tayo. Nagkakaroon na po tayo ng takot. Pero kapag nakatingin po tayo sa ating Panginoon, mawawala po yung fear. Kasi alam mo, nakasama mo ang Panginoon, He will never leave you nor forsake you. Amen? Next, right believing produces right living. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, kung tama yung paniniwala mo, kung tama yung pananampalataya mo, ibig sabihin maipapamuhay mo ng tama ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kasi minsan po mayroon din po hindi naaayon doon sa kumbaga sa pag-i-explain, di ba, ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ingatan din po natin. Kapag po may narinig tayong hindi tama, magbasa po tayo. I-consulta po natin sa ating Bible. Kasi tuturuan po tayo ng ating Bible, ng salita ng Diyos, kung tama ba yung sinasabi. Kagaya po dito, no, nagsasalita po ako sa inyo. Ngayon, kung mayroon po kayong parang hindi tama yung explanation ni Pastor, i-check natin sa Bible. Amen po ba yun? Diba? Kasi po, binigyan po tayo ng Bible para makita natin kung tama talaga yung sinasabi. Amen po ba yun? So, may papamuhay natin ng tama kapag tama po yung pananampalataya, tama po yung paniniwala natin sa salita ng ating Panginoon. Amen? Sabi po dyan, when you behold Jesus, ano po yung ibig sabihin ng behold? Ibig sabihin po ng behold ay tuwing minamasdan mo ang ating Panginoon. Na siya lamang talaga yung nakikita mo in every step of the way. Si Lord lang yung nandyan para sa'yo. Alam mo yung highly aware ka, conscious ka sa presence ng Panginoon sa'yo. Amen po ba yun? Sino po ang conscious lagi dito? Minsan, may tinanong ako na nararamdaman mo ba lagi yung presence ng Panginoon sa buhay mo? Opo, Pastora, sabi niya gano'n sa akin. So, praise God po kung lagi po natin nararamdaman ang presence ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Amen. Pangalawa, grace is immediate when you fall. Ito na yung kasagutan kanina, 'di ba? Sabi ni Paul, ni Peter, Lord save me, sabi niya. Dito po sabi, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord save me, sabi niya, 'di ba? And anong ginawa ni Lord? Hindi siya nagdalawang isip, immediately. 'Di ba? Agad-agad Jesus reached out His hand and caught him. You of little faith. Yan po lagi yung gentle rebuke ng ating Panginoon kapag nawawala yung pananampalataya natin. Diba? Napaka-gentle pa rin po ni Jesus. Hindi po siya nagagalit eh. Alam niyo po, sabi niya, you of little faith. Sabi niya kay Peter, he said, why did you doubt? Bakit ka nagduda? Diba? Kaya nga po, huwag nating pagdudahan ang ating Panginoon. And again, sasabihin ko ulit sa inyo, na hindi pwedeng magsabay ang pagtitiwala at pagdududa.
Once na nagdududa ka kay Lord, hindi ka nagtitiwala sa Kanya. And once naman na nagtitiwala ka sa Kanya, ibig sabihin, buo yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen po ba yun? Huwag na po tayong magduda kasi si Lord, alam niyo po yung mga pagpapala na tinatanggap natin. Sabi po nga kanina dun sa Genesis 1, di ba, na ang kakayahan nating kumita, ang kalakasan natin ay nanggagaling sa ating Panginoon. Yung mga skill po natin, lahat po yan galing sa ating Panginoon. Kasi kung hindi po tayo pagbibigyan ni Lord ng good health, hindi po tayo makakapagtrabaho. Sino pong nagbibigay sa atin ng good health? Sino pong nagpo-protect sa atin? Si Lord lahat yan. Kaya nga po tayo nakakatulong sa ating pamilya. Bakit? Kasi malakas tayo na ibinibigay ng ating Panginoon yung kalakasan na yan. Amen? Amen. Amen. Yan. The moment Peter failed, Jesus didn't wait for him to swim back. Di ba? Hindi naman, sige Peter, dahil lumubog ka, lumangoy ka ulit papunta dito. Di ba, bumalik ka dito? Hindi naman sinabi ng Panginoon ganun eh. Kundi hinawakan ka agad siya. Yun yung grace ng ating Panginoon sa atin, na kahit na minsan, nagkakamali pa rin tayo, ang biyaya pa rin ng Panginoon ang dumadaloy sa bawat isa sa atin. Amen po ba yun? Alam niyo po, ang biyaya ni Lord, ano po yan eh, talagang come and go po yan. Parang alon po ang biyaya ng Panginoon na kapag nagamit na yung isang alon, may isang biyaya, andyan na naman ang isang biyaya. Yung alon, di ba, yung pabalik-balik, ganun po ang biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na we are living because of the grace of our Lord Jesus Christ, because of His love for us, hindi po dahil sa sarili nating kakayanan. Amen po ba yun? Ganun po tayo kamahal ni Lord. E sabi, He immediately reached out His hands. That's grace. Yan po ang biyaya ng Panginoong Jesus sa atin. Amen? Amen. Yan. Even when your faith falters, ito po yung pag-faith natin na nawawala-wala or nagpa-falter, yung bang parang nagsusway-sway yung ating pananampalataya, His grace never does. Ang biyaya ng Panginoon, laging nandyan pa rin sa atin. Amen ba yun? When you cry, Lord, save me, Jesus doesn't delay. Walang delay. Kapag si Lord, di ba? He lifts you up before the waves can swallow you. Di ba? Hindi niya pinabayaan si Peter, kundi hinawakan niya kaagad siya. At ganun din po tayo sa ating Panginoon, na kapag may mga problema po tayo, alam niyo po yun, hawak-hawak pa rin po tayo ng ating Panginoon. Nandyan po siya lagi para sa atin. Yun po yung lagi niyong tatandaan. Lagi, nasabi ko nga rin po minsan kapag may mga problema, Lord, manguna ka dito, Panginoon. Lord, I am more than conquerors. I am victorious, Panginoon. Kahit nandito tong problemang to, Lord God, Ikaw ang bahala dito. Alam niyo po ba yung pinaka-simple prayer na gustong-gusto ni Lord? Lord, bahala ka na po dito. Pag sinabi mo yun, talagang si Lord ang ikilos sa sitwasyon mo. Amen po ba yun? Amen. Amen. Pero Lord, kasi baka kasi parang mas maganda dito, Lord hindi pwede ganun. Pagka pinagkatiwala mo kay Lord, ibigay mo talaga sa Kanya ng buong puso at huwag mo nang babalikan. Amen ba yun? May tendency kasi tayong pabalik-balik Di ba? Yan. Even when you take your eyes off Jesus, kahit na po tayo, nawawala yung paningin natin kay Lord, kagaya ni Peter. Ano po sabi diyan? He never takes His eyes off you. Hindi nawawala ang pagtingin ng Panginoon sa iyo. Bakit? Mahal ka niya. Diba? Anak ka niya. Namatay siya para sa iyo. Kaya nga, gagawa ng paraan ang Panginoon para maibalik tayo sa Kanya. Amen po ba yun? Ganun po ang grace ng ating Panginoon sa atin. Ganun po yung pagmamahal niya sa atin. Number 3, when Jesus steps in, peace steps in. Sinong gusto ng peace? Ng kapayapaan lagi. Gusto niyo po ba lagi kayo nababalisa, yung namumblema, kapag masyado na sa mga artista, kapag mayroong mga kalaban dyan, parang natatakot ka, maglumabas, gano'n. Di ba? Walang kapayapaan, di ba? Hindi, alam niyo po, ang hirap pagka wala tayong kapayapaan. Kaya nga po, di ba, may privilege na ako sa inyo na protect your peace. Talagang let us protect our peace. Kailangan po talaga si Lord lagi yung iniisip natin para hindi po tayo magkaroon ng takot. Para hindi po tayo laging nababalisa. Alam niyo po, di ba, dito sa Korea, yung
yung depression, grabe po dito. Yung, di ba, sila po yung prone po sila sa suicide, sa suicidal. Kasi nga po, nakatingin sila sa problema nila. Alam niyo po, nung dumating ako dito, IMF, ang dami pong nagpapakamatay. Isinasama pa yung mga anak, itinatalon nila sa building. Kasi po, nung IMF na yan, yun po yung time na nagkalugi-lugi sila yung sa business nila and may mga pinagdadaanan po sila. At pati yung mga anak nila nakakaawa kasi isinasama nila na itatalon dun sa building. Diba? So, syempre, kasi nga naman, sino mag-aalaga sa kanila kapag naiwan sila, di ba? Ganun po yung yung depression, ganun po yung stress ang nangyayari sa atin. And alam niyo po, ang leading cause ng cancer ay stress. Kaya naman po, sinong stress dito? Wala! Walang stress dito dahil we have the Lord Jesus Christ. Amen mo ba yan? Na kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, andyan ang Panginoon na magbabangon sa'yo. Amen mo ba yan? Di ba sabi po, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil because you are with me. Yun po lagi nating tatandaan. God is with us. Amen? Yan. Matthew 14:32-33, sabi po dyan, and when they climb into the boat, the wind died down. Ganun po makapangyarihan ang ating Panginoon. Kasi nung nag-climb na siya, nung pumasok na siya dun sa boat, ano sabi? The wind died down. Nawala na yung storm. So, ibig sabihin, pati yung storm, si Lord pa rin ang God nila. Amen po ba yun? Si Jesus pa rin ang God. Kasi sumusunod sila sa Kanya. Di ba kahit yung isang yung isang natutulog si Jesus Christ, doon din sa storm, di ba? Naranasan din ulit nila yun. Nasabi pa nila, Lord, bakit ka patulog-tulog lang dyan? Malulunod na tayo. May storm, sabi sa Kanya. Di ba? Sabi ng Panginoon, alam mo yung bang kasama na nga ninyo ako, hindi pa rin kayo nagtitiwala sa akin na kaya kong pahintuin niyang storm. You of little faith, yun pa rin po yung gentle rebuke ng ating Panginoon sa kanila. Sabi po dyan, then those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Naniniwala po ba tayo ng ating Panginoon? Jesus is the Son of God. Amen. Na 100% na nagkatawang tao, 100% na Diyos. Amen po ba yun? Ganun po kabuti ang ating Panginoon na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para lang po maibalik tayo sa paanan ng ating Diyos Ama. Amen po ba yan? Sabi nila, oh truly, totoo nga na ikaw ang anak ng Diyos. Di ba? Yun po ang ating Panginoong Jesus. The moment Jesus entered the boat, the storm stopped. You don't need to fight the storm. You just need Jesus in your boat. Tanungin mo yung kasama mo, sa katabi mo kung nakasakay sa boat niya ang Panginoong Jesus. Nakasakay ba sa boat mo ang Panginoong Jesus, kuya? Ano sagot? Nakasakay po ba ang Panginoong Jesus sa inyong mga bangka? Amen, di ba? Kahit ako, hindi ako marunong lumangoy, pero dahil kasama ko si Lord sa bangka ko, hindi ako malulunod, diba? Amen, ganun po dapat yung natin, paniniwala. Pag iniliteral po talaga natin, di ba? Pero, ang ibig kong sabihin nito, na kahit whatever your circumstances, kapag kasama mo si Lord, hindi ka mahihina. Nandoon pa rin yung kapayapaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi literal po yan na naranasan nila eh. Di ba? Pero tayo, hindi po natin yan naranasan literal. Di ba? Pero, alam po natin na even in our darkest hour, ang Panginoon ay laging nandyan para sa atin. Di ba? You just need Jesus in your boat. Amen? Amen. Amen. When He is at the center of your life, ito, sino ba yung nag-share ng na kailangan God is the center of our life? Di ba? Sinare po dito sa atin ni Pastora Tess nung last Wednesday. Di ba na ang dapat, ang sentro po talaga ng buhay natin ay ang ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. And sabi po dyan, kapag siya ang center ng buhay mo, ano pong mangyayari? Peace rolls your heart. Ang kapayapaan ng Panginoon ang nasa ating puso. You will find yourself worshiping, not worrying. Tama po ba?
Kaya nga, turn your worries into worship. Kapag nag-worry ka, makinig ka sa mga sa mga salita ni Lord, or makinig ka sa mga worship songs para magkaroon ka ng kapayapaan. Hindi yung kapag nag-worry ka na nga, minimeditate mo pa yung worry mo. Di ba, sabi ko nga, lahat tayo marunong mag-meditate ng problema. Di ba, iniisip-isip mo yung problema, pero wala namang nangyayari. Ang gawin po natin, ibigay natin yung problema kay Lord at tayo po magpuri sa Kanya. Mag-worship po tayo sa Kanya. Amen po ba yun? Minsan kasi sa mag-asawa din, minsan parang nagkakahiyaan ba na magsama silang magpuri, di ba? Pero dapat hindi. Sama din kayo kasi kapag magpamilya kayo at may problema yan ng pamilya. Kaya pwede naman na sa mag-asawa na kaysa nag-worry tayo, magpuri na lang tayo kay Lord, makinig tayo ng music at mag-worship tayo sa Kanya, di ba? Ganun po yung encouragement natin. At alam ko mangyayari po yan sa ating lahat. Amen po ba yun? Amen. Don't focus calming the storm, focus on inviting Jesus in. So yun po, huwag po tayo mag-focus sa mga storms na nararanasan natin, kundi mag-focus tayo in inviting Jesus in our circumstances. Amen? Amen. Next, conclusion po natin. When your eyes are on Jesus, fear loses its power. So, tanungin mo sa katabi mo, takot ka pa ba? Takot pa ba kayo? Hindi na, di ba? Grace flows freely. Andyan po ang biyaya lagi ng ating Panginoon. And peace reigns in your heart kapag nakafocus po tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi po yan, so today, whatever you're facing, sabihin mo sa katabi mo, keep your eyes on Jesus. Amen? He's walking toward you right now, saying, Your neighbor. basahin mo natin, Take courage, it is I. Don't be afraid. Yan po sa Matthew 14:27. It is I, sabi niya. Kaya nga po, yung great I am the great I am, sabi ng ating Panginoon doon sa Sinai. Alam niyo po ang ibig sabihin niyan, na kung kailangan mo ng kapayapaan, si Jesus, pwede siya na yung kapayapaan. Kung kailangan mo ng strength, si Jesus ang strength mo. Kung ano ang gusto mo para si Jesus, kung ano yung gusto mong mangyari sa Kanya, sa buhay mo, yun po ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, I am. Sabi niya, di ba? Si Lord po, sabi ko nga po sa inyo, keep your eyes on Jesus. Kasi po siya lang po talaga ang makakapagbigay sa atin ng calmness, ng kapayapaan, ng quietness sa buhay po natin. Worship the Lord. Do not worry. Be anxious for nothing. Kasi po ang Panginoon, lagi siyang nandyan para sa atin. Yan. To God be all the glory. At tinatawagan ko na po ang ating worship team.